Inna sil'atallahil ghaliya. Tunay ng negosyo, ang sila, ang item, ang bagay na inaalok sa atin ng Allah ay napakamahal. Ala wahiyal jannah, hindi ba ito ang paraiso? Kaya ang paraiso ni Allah ay hindi mo makukuha sa pagtulog-tulog lang. At ang mga bagay na kung saan makakatid sa iyo sa paraiso, may mga bagay itong dapat mong paghirapan. Itong sabi ng propeta sa hadith, dahil ang paraiso na papalibutan ito ng mga bagay na mayroong kahirapan. Inaakala ba ninyo na makakapasok na lang kayo sa paraiso na walang dadaan sa inyo ng mga pagsubok, paghihirap, at kung sino magiging matiisin sa inyo? Lahat tayo dadaan sa pagsubok. At kapag hindi tayo naging matatag sa pagsubok na ito, sa paraiso na kung saan inihanda nila sa mga mutakun, sa mga taong nagtaglay ng pagkatapos sa kanilang Panginoon, na ang paraiso na ito, napapalibutan ng mga bagay na ayaw natin. Ano ayaw natin? Ayaw natin magsaya ng padjar. Ang sarap matulog. Gusto mo makapasok ng paraiso, pero ang lapit ng masjid sa atin, hindi tayo makapagsaya ng jamaah. Dalawa, tatlo lang, Allahu Akbar. Hindi lang sa masjid, kahit sa masjid namin. Pero hindi tayo nagkulang ng paalala. Maliban sa mga tao, kinahabagan ni Allah at mahal nila si Allah dahil gusto nila makapasok ng paraiso. Ang bagay nito ay mahirap. Ang pagsaya ng padjar sa umaga, napakahirap. Sa mga tao mayroong nifa. May pagkukunwari sa kanilang puso. At palatandaan ito ng mga tao may pagkukunwari. Mahirap magsaya ng padjar. Kahit hindi padjar, yung 5 beses na pagdarasal. Ang mga bagay na ito ay napakahirap. Mayroong masakka. Mayroong bagay na hindi mo nagugustuhan. Kahit pagod ka na sa trabaho, dapat magsala ka pa rin. Hindi tutulugan mo yung sala. Nandyan ang masjid para mag-adan, magtawag ng panawagan. Kahit mag-adan, ilan lang ang tumutukon. Ito'y mayroong kahirapan. Pero ang paraiso ay binabalot ng mga bagay na mahirap. Mayroong masakka na dapat kang magsakripisyo para makuha mo ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Iyan ang paraiso ng Allah na dapat natin pagnilay-nilayan na hindi natin makakamit ang paraiso ng ganun-ganun na lamang. Kaya tayo binalaan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kung gusto natin ang paraiso, magtrabaho tayo. May mga pilosopo. Kahit ng panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, kung ang paraiso ay naitakda na pala sa amin, kung ang ating mga gawain ay naitakda na ang mabuti at masama, kahit hindi na ako gumawa, makapasok naman ako ng paraiso kung gugustuhin ng Allah. Makapasok din ako ng impyerno. Tandaan mo kapatid, sa pananampalatayang Islam, inutusan ka pa rin gumawa. Dahil kung tao ka talaga sa paraiso, gagawa ka ng mga kabutihan. Dahil ang sabi ng propeta, kung ano ang naitakda sa iyo, gagawin mo ang bagay na yan. At binigyan ka niya ng tamang kaisipan. Yun ang sabi natin. Alam mo ang tama sa mali. At si Allah subhanahu wa ta'ala, ang punto natin sinabi niya sa Quran, وَهَدَيْنَاهُمْ نَجَدَيْنِ. Ipinakita namin sa inyo ang dalawang landas. Ang landas na mabuti at ang landas na masama. Kaya naman kung hindi ka marunong pumili kung ano ang tama sa mali o kung ano ang matuwid sa hindi matuwid, may problema ka kapatid sa pananampalatayang Islam. At ang paraiso, sabi ng propeta, napapalibutan ito ng mga bagay na magiging mahirap sa mga tao. Mahirap magsala 5 beses sa isang araw. Sa mga balik Islam, kung ikaw ay bago pa lang sa Islam, nag-aaral pa lang, inubliga sa iyo na mag-aaral sa Islam, o kahit matagal ka ng Islam, ang pag-aaral ay wajib. Mayroong kahirapan. Kailangan mo magsakripisyo, magbigay ng oras, ng yaman, ng panahon, para makuha mo ang kaalaman na hinahangad mo. Dahil ang paraiso, nakukuha sa kahirapan, hindi sa ganun kadalian lamang. Kailangan mo mag-aral, kailangan mo pag-aralan ng mga basic ng Islam, o kahit matagal ka ng Muslim. Hindi basta kung sino ang bagong, sino ang luma. Ang basihan sa ating kapatid sa pananampalatayang Islam, kung paano mo isanabuhay ang Islam, kung paano mo ito pinag-aralan sa mga bagay na dapat mong malaman. Dahil hindi kayo inutusan ng Islam na magpakaalam ng sobra-sobra. Kung matanda ka na, magiging doktor ka pa ba? Ibagkos ang minuto sa inang Islam, alamin mo ang mga bagay na inubliga
Islam. Dahil utos ng Islam yan, magpakalalim ka. Pero ang pinaka-obligado sa iyong pag-aralan, yung mga bagay na dapat mong malaman para may tamang mong pagsamba mo. Dahil kahit gano'ng karami ang kaalaman mo, kapatid, kung mali naman. Hindi ba? May mga ulama, ang lawak ng kaalaman. Pero pagdating sa pinaka-pundasyon ng kaalaman na akida, bagsak sila. Allahu Akbar. Yan ang paraiso na papalibutan ng mga bagay na mahirap. Mahirap mag-aral totoo dahil magsasakripisyo ka. Pero walang kahirapan sa mga taong naghahangad siya ng paraiso ni Allah. Walang mahirap maging mabuti sa magulang kung hinahangad mo ang awa na habag ni Allah subhanahu wa ta'ala. Walang mahirap magsadaka sa isang taong mayaman o ikaw kahit hindi mayaman dahil gusto mo ang kayamanan mo mayroong baraka. Ilabas mo ang zaka, mabigay mo ang karapatan nito, mahirap ito. Dahil pinaghirapan mo, pinagpaguran mo ang pera. Pero dahil utos sa'yo ng Islam at makakalapit ito sa paraiso ni Allah, ginagawa mo ito. At kung ano pang mga bagay na kung saan mayroong mahirap na ito sa atin sa pananampalatayang Islam. Pero lahat na yan nagiging madali kung tayo ay dali sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung gusto natin ang paraiso na kung saan ipagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na napapalibutan ng paraiso ng mga bagay na mayroong kahirapan, magari, ayaw ng tao. Ayaw ng tao kapag isa pa ng palatayang Islam. Kaya huwag kang magkabilang sa mga tao na yan. Mamili ka na lang kung saan ka natahak dyan. Sa mga bagay na gustong-gusto ng mga tao o sa mga bagay na ayaw nila. Marami sa mga tao na ayaw nila sa Islam. Huwag kang maging kabilang sa mga yun. Huwag kang maging kabilang sa mga bagay na ipinagbawal ni Allah at sumasangayang ko sa mga walang pananampalataya. Kapag sinabi ng Islam na bawal ang music, bawal, ay hindi, nakita mo si Ustad kumakantay. Allahu Akbar, hindi si Ustad ang basihan mo. Hindi ang sino mang tao ang basihan mo sa pananampalatayang ito. Kung ano ang sinang-ayunan ng Quran at ng Sunnah at kung paano ito inunawan ng mga salaf, doon ka dapat manindigan at mananatili kang jamaa kahit mag-isa ka lang na sa katotohanan ka pa sa pananampalatayang Islam. Kaya hilingin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na ipagkaloob niya sa atin ang mga bagay na kung saan makakabot niya sa mundong tulalong sa kabilang buhay. Bilang panghuli, tandaan natin, pumasok ang bagong taon na ito. Ang bagong taon ng Hijri calendar at halos patapos na rin. Ika-20 na ngayon ng Muharram. Tandaan natin ang bagong taon na ito. Pagkaalamin natin, walang selebrasyon. Kung nag-celebrate tayo yung pagpasok ng Muharram na ito, pinagbawal ito, haram bida. Kahit makita mo pa nandun sa presidential decree na ginawa nila yan na piyesta, bagong taon ng mga Muslim, ito'y bida. Haram! Huwag natin gawin. At ang pagpasok ng bagong taon na ito, hilingin natin kay Allah na ibilang na tayo sa mga tao magiging matuwid sila. Dahil ang bagong taon na ito ay pagpapalala sa atin ng Allah. Nadagdagan naman ang ating taon. Nadagdagan naman ang ating buhay. At tandaan natin ang pinakamainam ng mga tao na sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na lumakad sila sa mundong ito. Khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Ang pinakamainam sa mga tao, sila na lumakad sa mundong ito, bumaba ang kanilang buhay, naging mabuti ang kanilang mga gawain. Yan ang pinakamainam sa mga tao. Kung ikaw ay tumanda na, pero ang gawain mo pa rin, nakikita mo tamad ka pa rin magsala. Kung anong mga inubliga sa ng Islam, subhanallah, hindi mabuti ang paghaba ng iyong buhay. Dahil sabi ng Propeta, ang mabuting humaba ang buhay nila, naging mainam ang kanilang mga gawain. At ang kabaligtaran nito, wasarun nas, ang pinakamasama sa mga tao, man tala umuru wasarru amaluhu. Sila na humaba ang buhay nila sa mundong ito, pero naging masama ang kanilang mga gawain. Kapatid sa pananampalatayang Islam, huwag kang maging kabilang sa mga taong pinapahaba ni Allah ang buhay nila, pero naging masama ang iyong mga gawain. Huwag mong gawin yun. Tumanda ka na, baka nagkakanta-kanta ka pa rin. Naninigarilyo ka pa rin. Kung anong mga bisyo na ipinagbawal ng Islam, tumanda ka na sa edad na yan, o ikaw na bata pa, ginagawa mo pa rin. Baka mapasama ka na doon sa alit ng Propeta. Humaba ang kanilang buhay, naging masama ang kanilang mga gawain. Pangalagaan nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito'y paalala sa bawat isa sa atin. Painamin natin ang ating gawain sa bawat pagpasok ng mga taong sa atin, mga buwan, mga linggo, mga araw. Mas pag-inamin natin at hilingin natin kaya lang katatagan sa pananampalatayang ito. Huwag kang maging kampante sa sarili mo. Ang gabay ay siya ang nagbibigay. Huwag mong hayaan na maligaw ka matapos na ibigay sa iyo niya ang gabay. Sa mamalinaw na mga katibayan ng Islam, hilingin mo parati kaya ang gabay. Huwag kang maging kampante na sinasabi mo matagal na akong Muslim. Napakaraming naitala. Naging mga ulama pero naligaw na nanda sa huli nito ng kanilang buhay. Allahu Akbar. Huwag mong hayaan yun. Paano pa kaya tayo na hindi ganun kalalim ang ating kaalaman?
Dahil sa isang bagay, hindi sila nagpasalamat sa gabay na pinagkaloob ni Allah. Bagus nagmalaki pa sila sa kanilang Panginoon na si Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah amarakum bi amrin azim haythu qala fi kitabi inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.